Medyo malalaki yung pusit na nabili ko sa palengke. Ano kaya yung magandang luto rito sa tingin nyo? Tinanggalan ko na ng balat tapos hiniwa-hiwa ko lang. Bali, ito pala yung pusit kalawang kung tawagin. Ito rin pala yung pusit na ginagamit ng mga nagtitinda ng street foods, lalo na yung calamares. Nakakamura kasi sila dito dahil nga itong pusit kalawang talagang pinakamurang klase ng pusit dito sa amin. So okay na to, nalinisan ko na, hugasan ko lang, and then dito sa ating kawali, maglalagay lang ako ng kaunting tubig. Tapos niyan, isasalang natin ito. Mga 10 seconds lang, hihintayin lang natin na magbago yung kanyang anyo. Medyo magiging makapal kasi ito at makikita ninyo, ayan, nagbago na siya. Yung kaninang malata-lata, ngayon naman parang medyo matigas sa ang dating. And at the same time, lumabas na rin yung tubig ng pusit. Itatabi ko muna itong mga pusit, tapos niyan, babanlawan ko lang itong gamit kong kawali. Sabay lagay na nga natin ng mantiga at igigisa muna natin yung mga aromatics na gagamitin. So nagpitpit ako ng bawang, mga ilang piraso lang, tapos isang sibuyas na medyo mistisa at mga 7 piraso na kamatis. Tapos halu-haluin lang natin yan para magisa na yung ating niluluto ng mga aromatics na yan. Lalagyan ko naman ito ng patis. Ito yung gagamitin kong pampaalat. Saka tayo maglalagay ngayon ng paminta. May mga lugar tayo dito sa ating bansa na kung saan yung mga mamahaling pusit napakamura sa kanila. Kaya talaga namang swerte rin yung mga nakatira na malapit sa dalampasigan. Naglagay pala ako ng Worcestershire sauce para may pampalasa tayo. Tapos naglagay din ako ng konting bechin. Siyempre, wag na kayong magalit, konti lang naman. Saka natin ilalagay itong pusit na tinabi ko muna kanina. Ngayon, hahaluin mo lang siya para naman lumasa yung ating mga aromatics na nilagay at yung mga pampalasa. Saglit mo na lang din lulutuin yan. Siguro mga 10 to 15 seconds, okay na, luto na. Basta malakas yung apoy mo ha. Wag mo masyadong hihinaan yung apoy at baka mamaya matagalan kang maluto. So ayun, nakaluto na tayo ng ulam. So eto, napakalambot ng pusit na to pagka natikman nyo. Ganun lang yung ginawa kong diskarte para talagang masarap at malambot yung pagkakaluto sa pusit. Kaya kapag nagsasawa ka na sa adobong pusit, eto namang ginisa sa kamatis ang subukan mo para medyo maiba yung iyong panlasa. Pa-comment naman kung taga saan ka. God bless you po sa lahat.